Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon. Diyos na Panginoon sa Kristo at Gabay na Kanyang Wala. Naman na Santa Maria ay hinggil sa issue ng ika-tatlong sona ng ating Pangulong Marcos ngayong July 2024 at PNP gun ban sa ika-tatlong sona ng ating Pangulo at o kanila security measures. Ang PNP ay maglulunsad ng gun ban sa darating na sona mula July 20 ang 2024 at 12:01 AM to July 2024 at 12:01 AM. So, ang nasabing gun ban ay parte ng pagsisecure ng SONA 2024 o precautionary measures at public safety on SONA. Again, ang ating PNP ay isisecure ang SONA ng 22,000 strongmen at 6,000 dito ay i-deploy tasang pambansa. So, dito sa ika-tatlong SONA ay sa security plan ng ating PNP ay pinagbabawal yung pagdadala ng pre. So, gun ban from Metro Manila, particular sa area ng Quezon City kung saan nagdadaos ng SONA. So, pinagbabawal ng PNP ang pagdadala ng pre sa araw na yan. Wala nga doon sa oras na kasi nagsisimula ito noong June 2024 hanggang July 23 alas 12. Kaya pa nagsimula yan kagabi pa sa araw pa hanggang sa ating gabi ng July 23 o madaling araw pala ng July 23. So maliban dito ay ang latest issue naman ng mga road caps ay umabot sa 6.2 thousand sa panahon ng Administrasyon Marcos simula ng manungkulan nito di umano ayon sa PNP. So umabot na sa 572 dito ang na-dismiss at 260 ang na-demote at 1,418 ang na-suspend according sa AYAS o internal service. So na-advise ng AYAS na sumunod sa rule of law ang ating PNP o ating kapulisan upang hindi sila mapatawan ng batas. So yung ating administrasyon ay hindi naman yung kanyang internal cleansing from the Duterte administration para yung mga tulik sa ating kapulisan ay hindi ito makasira sa hanay ng pulisya o pamahalaan at sana sa mga Pilipino. Ngayon ang Critics Promotions at People's Anti-Crimes Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ito ng gun ban sa SONA 2024 ay ating sinusuportahan at inikayat ang mga Pilipino na suportahan ng gun ban. Lalo na ang may license to carry guns at pati mga illegal guns not to bring their guns on said day. So, sana yung sa gun ban ay yung may mga permit to carry. So, sumunod, lalo na yung mga unlicensed gun ay yung parehistruhan para yan ay hindi kayo delikado sa pagdadala ng baril. So, ang seguridad ng SONA ay malaga upang maiulat ng ating Pangulo Marcos pamamahala nito sa taong ito at mga gagawin pa nito sa pamamahala nito. Ilang porsyento na ang naipagpad niya at gagawin pa at iba't ibang mga pinaharap ng bansa sa pamamahala nito. Yan. So napakahalaga yung security natin SONA para may deliver niya yung address niya sa araw na yan. So sana maging mapayapa yan at wala kang gulong yan. So muli, ating boses din sa SONA ito na maliban sa pagsuporta sa seguridad ng SONA ay irespeto ng ating PNP yung karapatang pantao at huwag sigilin ang mamamayan sa buhay sa araw na ito at
bigyan ng puwang ang mga grupo o reliyista at mga Pilipino na nagsagawa ng programa at magsabonis ng hiniing at suwestyon sa pamahalaan sa araw na ito. Iwasan harasan at mga abuso at paglawag sa karapatan ng tao sa SONA upang ang kapayapaan ay iniral. So, yan ang bonus natin sa hanay ng PNP. Sa SONA na at sa pamahalaan, yung karapatan ng tao ay respeto. Sa SONA, yung karapatan na mamahayag, karapatan na magsaboses, freedom of speech and assembly. So, sana yan ay sikilin ng ating PNP at yung makapangabuso sila sa araw na yan sa pagsasaboses ng taong bayan, especially yung mga relista, yung mga kaya labas ng mga iba ng pagkakamalaan, mga pagtutol o mga positibo o negatibo na mga pagsasaboses yan na pagtulisa doon sa pagtutol sa mga hindi nais nila sa pamamahala, pagbabago o mga nais nilang na hindi na hadlan ng serbisyo ng pamamahala. So ating bonus rin sa SONA na may address ng ating Pangulo hinggil sa Vision Order and Governance ay patuloy na pagrespeto ng kanyang administrasyon sa karapatan ng tao. Kung ito ay may ralin sa kanyang administrasyon, patuloy niyang tinitirahan ang karasalang pulisya na sundin at ipatupad ng karapatan ng tao sa pagpapairal ng peace and order at huwag labragin ito ang ating bonus. So ating boses sa ating Pangulo Marcos ay siyempre yung patuloy na pagpapainting niya ng human rights sapagkat kailangan sapagkat ang marami sa ating pamahalaan, especially PNP, AFP ay nalalabag ito. Yung pagbayuhin na hindi ito malabag ng ating mga nasa pamahalaan, even mga nasa iba't ibang sektor. So sana yung nasa pamahalaan ay hindi nila magabayan niya at mapamahalaanan niya na hindi maiwasan nila yung paglabag sa karapatan ng tao, marespeto sa pagpapairal ng peace and order. So mapapairal naman yung kapayapaan mula dito kasi kung kapaan ay mapapairal natin without violating the human rights. Kasi kapag binayolate mo yung human rights, lalong umiiting yung panguluhan. So the government is not keeping in place o kaayusan kung lalabag yung karapatan ng tao. Sila pa yung nagiging magulo kung gano'n. Kaya dapat ay kung mayroon mang makalabag, ito'y kontrolado at kukonti. Kaya dapat hindi marami. Base doon sa ilang mga human rights watch, mga pag-aaral, sa PNP, marami yung nalalabag sa anti-criminality program. Particular yung drug war. O yung drug, kahit na nagkakaroon ng humanist approach ay mayroon nakalalabag pa rin. Ang ating peace and order ay bagamat nagpapairal ng human rights based approach yung ating PNP o yung ating anti-criminality ng Administrasyon Marcos ay may naiipatala pa rin na mga human rights violation. So may mga iran pa rin napapatala. So, maging doon sa pagpapairal ng anti-insurgency. So, kaya nais natin na sinasabos natin na paigtingin ng ating Pangulo Marcos yung pagpapairal ng karapatang upang yung paglabag sa karapatang tao ng pagpapairal ng peace and order ay maiwasan mula sa kanyang directive doon sa ating PNP, lalo-lalo na sa AFP. Sa kanilang mandato para walang naagrabyado o walang nasasamantala sa ating o nabibiktima ng paglabag sa karapatang tao. At saka pairalin ng ating administrasyon yung fair justice. So yan, mula sa human justice na walang tao na nabibiktima ng injustices o ng hindi patas na katarungan sa ating bansa. So parang mayaman mahirap, so marami nabibiktima sa katarungan. So yan yung problema ng ating lipunan. So kaya dapat sana mapairal niya ng ating Pangulo Marcos at mapangalagaan niya ang kapayapaan ng lipunan Pilipino kung ang human rights sa pagpapatupad nito ay naipapuso. At yung
mga nasa pamahalaan ay hindi nakalalabag din. So mas nagiging magulo ang lahat kung ang pamahalaan pa ang makalalabag yan. So sana yan ay mapaigting ng ating post na sa pamamahala na yung mga yung mga nalabag diyan ay yung mga nalabag diyan ay yung pang-aabuso sa karapatang tao. Yan. Kaya yung halimbawa maganda yung ulat ng ayas nilang sinapubliko na yung mga road scaps kanilang marami yung nahaharap sa administrative, yung iba natanggal, yung iba nasuspindi. So paigtingin lang nila yon para yung mga nakalalabag ng karapatang pantao kanilang maprotektahan. At hindi lamang yon, pati yung sa Commission on Human Rights, kailangan sila ay maging aktibo sa kanilang pagpapatungan ng karapatang pantao. Parehas naman sila na pwedeng magkaso pulis ng nalabag sa karapatang pantao. So, yan. Yan. At ating boss din sa zona na may address ng ating Pangulo hinggil sa sa peace and order and governance na ay patuloy na pagrespeto ng kanyang administrasyon sa karapatang pantao. Ito ay pairalin. At sa issue naman itong POGO ay ang ating Senado at Bureau of Immigration ay imbestiga na mabuti itong identity nitong Mayor Ali na may certain Go Wang Ping pana identity. So maaaring ito ay diversionary tactics lang para linis ang pagkataon ito dahil sa kung isa sounds like mo ito parang guwaping ang mabubuo dun sa guwaping, no? Sila ridiculous, no? Parang nakakaloko yung pangalan, maaaring diversionary or it may be true, pero hindi nga mabuti dahil baka ang nangyari yung iimbestigahan nila hinahangal na sila nung mga nasa kabilang panig. So, tila nakatuwa na napapaikot ang Senado ng ganitong identity at magiging view of this identity is a true connected to Mayor Alice Go. So, hindi nila namamalayan na iniimbestigahan nila ay ang papogi nila sa Senado. It's funny. So, ganyan din ay suportahan ng mga Pilipino ang anti-human trafficking sapagkat maliban sa pang-abuso sa sex and minor ay may kidney trafficking pa rin na lumalaganap at ito ay hindi mabuti kung ganito ang gagawin sa isang biktima na maaaring pangakuan ng kung ano-ano, yung pala kukuhaan ng kidney, etc. Or direct nga ang biktima iingganyo sa ganitong bentahan. Iwasan ng taong bayan na makipag-transact sa ganitong mga bagay kundi may legal na proseso ang pagdodonate ng at hindi ibebenta. So dapat sana yung suportahan din natin yung anti-human trafficking dahil sa marami ang laganap dito sa ating bansa lalo sa cyber at yung lumalaganap na kidney transplant, yung kidney trafficking, yung nagbebenta ng kidney na dapat ay iyan ay suportahan natin at i-report natin kung mayroong mga ganun mga transaksyon dahil may mga nabibiktima niyan. So muli maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang ating bansa mula pamahalaan at mga Pilipinong pamahalaan maliwanagan at mamahalan na mabuti matiwid. Tugunin yung karapatang pantao, iwasan yung pang-abuso, korupsyon at yung mga Pilipino suportahan yung pamahalaan. Sumunod sa pamahalaan ng pamahalaan sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa gayon, tayo makamumuhay ng mapayapa at may pagkakasundo-sundo at may madali ang ating kaunlaran o magkakaroon tayo ng mahusay na kaunlaran. Sa lahat ay makapananampalataya tayo ng lubos kung tayo ay may mahusay na pamumuhay. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapasabay naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang lahat at God bless you.